nakikilala yata to. Ito na ba yan? Or may lalakas pa? Parang di ko rinig masyado sa sarili ko. Okay. Ako yung maputi ngayon. Wala akong kalaban na. Kitang-kita kayo. Yung mga pinag-print sila ako yung JB ng ilaw. Parang mahina. Yan po, patungkol po sa pag-ibig. Yung mga tao na mas nakakilala sa Panginoon, sila yung higit na nagmamahal sa Panginoon. Amen? Kasi, ayun, ang hinahanap ko. Okay. Alam niyo po kung bakit? Kasi, si Lord kasi, sobra niyang kaibig-ibig. Na pag lalo mo siya nakikilala, lalo mo siyang minamahal. Di ba? Sige, pakita ko sa inyo. Tapos pag mas minahal niyo siya, lalo naman siya magpapakilala. Siyempre, pag nagpakilala siya, lalo mo siyang mamahalin. Pag minahal mo siya, sabi sa tema natin this month, ay this year, whole year, no? Pagka nakilala mo siya, ay pagka minamahal mo siya, sinusunod mo siya. Pag sinusunod mo siya, pinapahayag niya yung sarili niya sa'yo ng buong buo. Hindi lang ang Panginoong Yesus, pero maging ang Ama. At para sa mga nagmamahal sa Kanya, naglaan siya ng upuan sa Kanyang hapag para sa'yo. Naka-ano ka? Naka-RSVP. Yun po yung ano. And kung totoong mahal po natin ang Panginoon, nanasain natin makilala pa natin siya. Amen? Kung totoo po nating mahal ang Panginoon, yun lang po yung cycle na yun eh. Yung cycle na yan, habang minamahal natin ang Panginoon, lalo siya magpapakilala. Sabi nga sa isang awitin, the more I seek you, the more I find you, the more I find you, the more I love you. Pagka ginagawa po natin bahagi natin sa pagmamahal sa Panginoon, hindi po siya magkukulang sa kanyang bahagi naman, no? Kaya ngayong umaga po, sa biyaya ng Panginoon, pag-aralan po natin kung bakit pag-ibig ang pinakadakila sa lahat. Ayan po. Why love is the greatest. Maaari po ba tumayo ang bawat isa? Tayo po'y makibukas sa aklat ng nasulat sa mga taga-Korinto, sa chapter 13, verse 13. Okay. Yan. Tayo po dapat ay may mga Bible, ano, para ano. Mas okay po kung personal na Bible nyo yung dinadala nyo, para yun po yung ma-highlightan nyo, masusulatan nyo. Thank you. Okay. Sabi po rito, at ngayon ay mananatili at ang tatlong ito, ang pananampalataya, ang pag-asa, at ang pag-ibig. Ngunit, ang pinakadakila sa lahat ng ito ay ang pag-ibig. Tayo po'y manalangin. Aming Ama, isa pong napakalaking bagay na pag-aralan ng tungkol sa pag-ibig. Higit pa po ito sa pagbabasa ng Bible, higit pa po ito sa pakikinig ng preaching, Panginoon. But love is an experience. Let us experience your love. Let us go deeper in your love, Panginoon. Tulutan mo na sa bawat isa nandirito, Panginoon, makilala ka pa po namin kung sino kang talaga. At tulutan mo, Panginoon, sa mga kapatid din po namin na nakikinig at makikinig sa online, humantong din po sila sa pagkakilala sa iyo. Amin, Diyos, ikaw po ang may-ari ng oras na ito, ikaw po ang Panginoon ng aming buhay, magpakahayag-hayag ka po. Marami po salamat sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen. Makako po ang bawat isa. Why love is the greatest? Ito pong love ay maraming beses po nagagamit ng mundo sa marketing. And dahil dyan, yung love, meron na ring sariling month. Kulang na lang, lagyan ng holiday para maging double pay, yung love month. Sa mga trabaho natin, di ba, pagka February 14, unahan yan sa leave. Pagka nag-leave ka, kahit iba naman yung pakay mo sa 14, isipin makikipag-date ka. Yan, kagaya sa amin, next week po, may pupuntahan po kami convention. Yung mga kapatid po natin na nag-leave sa February 14, 13, 14, and kala makikipag-date. So, ayan, sobrang great po ng pag-ibig na ito. Marami rin po sa pag-ibig ay kumikita. And even yung iba po na scam. Meron pong sumikat dati na scam, ang tawag love scam. No? Dahil sa love scam po na ito, yun po, dahil po sa hope nila na yun nga, minamahal sila, nagpapadala talaga sila ng pera. Or maybe, yung sa online na ginagawa nilang love, yung kachat pala nila, mas macho pa sa kanila.
Pares wala silang lalaki, kala niya babae yung kachat niya, no? Ayun. So, sinerch ko sa Google kung ano nga ba ibig sabihin ng love. Bawat isa sa atin, alam natin, may idea tayo kung ano yung love. Maybe yun yung una mong naramdaman nung bata tayo, or love na naramdaman mo maybe sa alaga mong aso. Pagka uwi ka, di ba, lagi siya nakasalubong, or maybe pusa. Lahat po tayo, kahit bata pa lang tayo, may idea na po tayo ng love. Pero dito, sinerch ko, kung ano nga ba ibig sabihin ng love. General na ibig sabihin ng love. And mostly, ito po yung dinidefine ng mundo patungkol sa pag-ibig. Sabi rito, love is an intense feeling of affection. Intense. Ibig sabihin, hindi na ma-contain. No? Sobrang intense feeling of affection, warmth, and regard for a person or a thing. So dito, may love for a thing na rin, no? Kay Google po ito, no? It can also be described as a set of emotions and behavior that involve intimacy, passion, and commitment, no? Pero sa Bible, pag pinag-uusapan yung love, hindi lang po siya basta love na feeling and all. Meron pong tatlong bagay na sa English, love ang translation. Pero sa Greek, meron po pa siyang ibig sabihin. So, bago tayo pumunta dun sa main topic natin, gusto ko lang sa inyong i-share yung highest form ng love. Ang tawag po rito, agape. Agape, tawag ng iba. Sabihin nyo, agape. Yan, yung ibig sabihin yan. Greek po yan. Nang ibig sabihin, divine love, unconditional love. No? Agape is a term used in New Testament to describe a selfless, sacrificial, unconditional love. It is the highest form of love, often associated with the love of God for humanity. Yan. And that believers are called to love for one another. So agape, may isa pang formang agape. Ito naman po yung agapaw. Yung agapaw naman pertains to sacrificial love towards towards a cause or towards another person. Okay? Another form lang yan ng agape. Pero yung another form pa ng love is yung Phileo. No? Ibig sabihin ng Phileo is brotherly love. Phileo. Okay? Eros naman, ito naman yung love patungkol sa opposite sex. No? Eros. Ayun. So, sa pag-uusapan natin ngayong love, we will define love more than sa pag-define neto ng mundo. And dito try nating hanapin kung ano nga ba ang meaning neto. So pag-usapan natin ngayon, why love is the greatest. Sige, punta tayo sa ating next slide. Kung bubuksan po natin ating Bible sa 1 Corinthians chapter 12, makikita natin dito yung mga dakilang kaloob. No, na mga dakilang kaloob na nilaan ng Diyos para sa mga mananampalataya. Pero may sinasabi rito si Pablo, ngunit buong sikap ninyong hangarin ang mga kaloob na mas dakila. At ngayon ituturo ko sa inyo ang landas na pinakamabuti sa lahat. So may binanggit siya mga kaloob, kagaya ng kaloob ng, sige, buksan na lang natin. Yan. Sa verse 28, ito na yung mga dakilang kaloob. Ang Diyos ay naglagay sa iglesia ng mga apostol, propeta, mga guro, gumagawa ng himala, may kaloob ng pagpapagaling, mga pagtulong, mga pamamahala, at iba't ibang uri ng wika. Magaganda ba yung mga kaloob na yon? Sino gusto ng ganon? Kunyari may gift siya ng miracles. Na may gift ng miracle, ilihans mo lang yung bulsa nung kapatid mo, magkakaroon na ng laman. Gumagaling yung mga may karamdaman, nakapagsalita ka ng iba't ibang wika, nakapag-pray ka sa iba't ibang wika at na-interpret mo yon, may kakayanan ka magturo, mamahala, manguna. Dakila ba yung mga yon? Sino gusto ng ganon? Amen. Those things ay nilalagay ng Lord sa iglesia, sa church. At napakaganda po ng mga yon. Dakila po ang mga yon. Na kung sa kwartong ito, present yung lahat ng iyon para tayong mamumuhay sa early church. Totoo po yan. Kasi po yung mga binabanggit dito ni Pablo, siya mismo meron nun. Siya mismo may kaloob na yon. Yung fivefold ministry, nasa kanya po yun. No? So, lahat po ng ito ay dakila. Sa 29,
ito, 29 to 30, binanggit naman dito yung pagkakaiba-iba ng mga kaloob. So from there, makikita natin na itong mga kaloob na to, dakila. Yung mga kaloob na to, bigay ng Diyos. Pero sa verse 31, subalit, pagsikapan ninyong mithiin ng ang higit na dakilang mga kaloob, at ipapakita ko sa inyo ang 100 na walang kahambing. Dakila yung mga kaloob na yon, pero ipapakita ko yung bagay na hindi maikukumpara yung mga kaloob na yon. Are you with me? Amen. Are you with me? At ang kaloob na ito ay ang kaloob ng pag-ibig. Nahigit na dakila sa anumang klase spiritual gifts, anumang klaseng anointing, anumang klaseng miraculous works, anumang klaseng prophecy, pag-ibig po ang higit na dakila sa lahat. Yung ginamit po na term dito sa beyond comparison is, ang Greek po is hyperbolein. Hyperbolein, yan po yung ano niyan. Ibig sabihin nito is eminent, walang katulad. Ibig sabihin, hindi man lang maikukumpara yung ningning ng iba sa ningning ng pag-ibig. Ganito pong klase ito. Ganito pong klaseng ito na yung pag-aaralan po natin ngayon. Ito po yung landas, sabi ni Pablo, na pinakamainam sa lahat. At pagkatapos itong binanggit na niya yun sa chapter 13. Ano yung tema ng passage ng chapter 13? Sabay-sabay niyong basahin? Ang pag-ibig. So, yung closing ng 1 Corinthians chapter 12 verse 31 is opening ng dakilang bagay, which is ang pag-ibig. Na itong pag-ibig na to, tulutan ng Panginoon na malaman po talaga natin kung anong ibig sabihin, kung bakit dakila sa lahat ang pag-ibig. Yan. Unang dahilan kung bakit dakila sa lahat ang pag-ibig. Dakila ang lahat sa pag-ibig because anything done in love is profitable or purposeful. Lahat ng bagay na ginagawa natin ng may pagmamahal at dahil sa pagmamahal ay kapaki-pakinabang. Sabi sa 1 Corinthians chapter 13 verse 1, kung ako'y magsalita ng mga wika ng mga tao at mga anghel, subalit wala naman akong pag-ibig, ako'y parang isa lamang pompyang na umaalingaw, nag-iingay na pompyang at batingaw na umaalingaw-ngaw. At kung meron naman akong kaloob ng propesiya at naunawaan ko ang lahat ng mga hiwaga at lahat ng kalaman at kung meron akong buong pananampalataya upang mapalipat ko ang mga bundok, ngunit wala naman akong pag-ibig, ako rin ay walang kabuluhan. At kung ipamigay ko man ang lahat ng aking ari-arian at kung ibigay ko ang aking katawan upang sunugin, subalit wala akong pag-ibig, wala rin akong mapapakinabang. Ibig sabihin po, love is greater, tingnan natin, love is greater than spiritual gifts. Ano po ba yung mga spiritual gifts na binanggit doon? Those gifts are great gifts. Speaking in tongues. Ito pong speaking in tongues na to, pag may gift ka na speaking in tongues, kaya mo mag-evangelize kahit saang lugar na tinawag ka ng Panginoon. For example, sa China, kaya mag-evangelize doon. Ibig sabihin po nito, pag napupustos ka ng Holy Spirit, yung pinapasabi ng Banal na Espiritu, kaya mo sabihin sa language na naiintindihan ng mga taong yon. Dakila po ang tongues, sapagkat ang tongues ay kaloob na nagpapalakas ng spiritual at ng pananampalataya ng isang tao. Makikita na sa chapter 14 ng 1 Corinthians. Sa verse 13, sa 14 verse 2, sapagkat ang nagsasalita ng iba't ibang wika ay hindi sa mga tao nagsasalita, kundi sa Diyos. So pag nag-speaking in tongues siya, yung spirito niya at spirito ng Diyos yung nagko-connect. So this is a great gift. Sapagkat walang nakakaunawa sa Kanya. Yamang sa spirito siya nagsasalita ng mga hiwaga. Subalit ang nagsasalita ng propesiya, ito, verse 4, ito rin yung emphasis natin. Ang nagsasalita ng iba't ibang wika ay pinapatibay ang kanyang sarili. Ibig sabihin po, yung mga Christians na may kaloob ng speaking in tongues, matatag po yung faith nila. Matibay po yung spiritual nila. Sapagkat sa tuwing sila po'y dumadako sa pananalangin at sila po'y nagsasalita iba't ibang wika, guided by the Holy Spirit, lumalakas po yung spiritual nila. Sapagkat yung nais ng
ng Espiritu ng Diyos, yung panalangin ng sarili mong spirito. Yun po ang nangyari. So maraming bagay po ang nangyari, no? So dakila po ang kaloob ng speaking in tongues. Pero sabi dito ni Pablo, kung ako man ay magsalita ng wika, iba't ibang wika, even wika ng mga anghel, kung wala akong pag-ibig, kagaya lang po ako ng pompyang na maingay. Pompyang. Batingaw. Ano ba yung batingaw? Kampana ba? Cymbals. At kagaya lang ako ng batingaw na umaalingaw-ngaw. Ibig sabihin, rattles lang. Hindi mo maintindihan. Ibig sabihin, walang pakinabang. Hindi mo siya ginagawa ng may kaayusan. Dakila ang gift ng speaking in tongues, pero kung walang pag-ibig, wag na lang. Love is greater than spiritual gifts. And even in prophecy, higit na dakila ang love kaysa sa prophecy. Ano ba ang prophecy? Ang ibig sabihin po ng prophecy, yung mensahe ng Diyos, kaya mo sabihin. Even yung mga bagay na nasa future pa. Yung mensahe ng Diyos, kaya mo sabihin. Sabi rito, chapter 13, kung meron akong kaloob ng propesiya at nalalaman ang lahat ng hiwaga, kung meron akong lahat ng kaalaman, at kung meron akong buong pananampalataya upang mapalipat ang bundok, ngunit wala akong pag-ibig, wala rin akong kabuluhan. Meron akong dakilang gift ng prophecy, meron akong dakilang gift ng faith, na yung faith ko kaya ko mapamove yung mga bundok. O bundok, medyo wala akong sunset. Wala akong view ng sunset, usog ka muna. Ginawang literal, no? Pero ibig sabihin po nito, yung imposible, nagiging posible. Dahil sa faith na meron ka. Kung meron ka pong ganong kalaking klaseng kaloob, sinong gusto ng ganon? Gusto ko ng ganon. Gusto ko ng ganon. Sapagkat kung meron kang kaloob ng all faith, ang tawag dyan, all faith, all knowledge, Ibig sabihin ng all faith is marami kang testimony. Maraming miraculous work na ginagawa ang Panginoon. Ngunit kung wala tayong pag-ibig, wala rin tayong kabuluhan. Ibig sabihin sa harapan ng Panginoon, okay, dakila yung kaloob mo, pero sa harapan ko, wala kang kabuluhan. Wala kang bilang, wala kang ambag. Parang sa timbangan, hangin ka lang. Love is greater than spiritual gifts. Kaya kung nais po natin ng talents, na spiritual gifts sa mga kaloob, higit nating nasain ng pag-ibig. Mga mahal ko kapatid, sapagkat kahit gaano man kalit ang ginagawa natin para sa Panginoon, kung ito'y ginagawa natin na may pag-ibig, higit pa po tayong dakila sa kanila na may dakilang kaloob, na may dakilang talento. Sa pagtayo sa unahan, halimbawa, may gift ako ng pagkanta, pagtugtog, pero ang gusto ko lang magpapogi, kumindat-kindat sa pagtugtog, magpabango. Hindi ko ginagawa ng may pag-ibig, ginagawa ko sa sarili kong kagustuhan. Wala rin po akong pakinabang. Wala rin pakinabang ang Diyos, wala rin pakinabang yung nakikinig sa Kanya. No? Wala rin pakinabang yung makikinig sa Kanyang musika. Because love is greater than spiritual gifts. Gaano man kadakila mga bagay na yun. Love is greater than good works. Maganda po yung pagkakasabi rito ni Pablo sa verse 3. Sabi niya, kung ipamigay ko lahat ng aking ari-arian, charitable works yan, no? Kung ipamigay niya yung lahat ng ari-arian niya sa mahihirap, pero ginawa niya yon hindi dahil sa pag-ibig, wala rin siyang, ano sabi niya rito? Wala rin siyang mapapala. Wala rin akong mapapakinabangan. No? Kung namigay tayo ng mga ari-arian natin dahil campaign period, ganun no? Dahil campaign period, dahil iba yung motibo natin, wala rin po tayong pakinabang. Ibig sabihin po, love is greater than good works. Sapagkat marami pong tao gumagawa ng mabubuting bagay, pero iba rin yung intention nila. Makasarili po yung intention nila. Love is greater or better than sacrifice. Ito na, higit na sa pera, higit na sa kaloob yung willing at kayang ibigay ni Pablo. Ang willing na niyang ibigay ay sarili niyang buhay. Kung ibigay ko man ang aking katawan upang sunugin, subalit wala naman akong pag-ibig, wala rin akong mapapakinabang. Ibig sabihin, kung ialay ko man yung buhay ko, sobrang intense sa pagkakasabi niya kung sunugin man At kung sunugin man ako, sabi nga ng matanda, kahit sunugin mo ako, di ako mangangamoy pera. Sabi.
Kaya sunugin daw yung katawan niya para sa paglilingkod, para sa pagsamba. Kung wala naman siyang pag-ibig, wala rin siyang pakinabang. So ito po ang aking conclusion, mga kapatid. Gaano man kadakila ang ating gifts and talents at ating charitable works, isipin mo na lahat ng mga dakila mong ginagawa, isipin mo na lahat ng sakripisyo mo, lahat ng plano mong gawin, kung ito yung hindi ginagawa ng may pag-ibig, wala rin tayong ipapakinabang dito. Wala tayong pakinabang. Walang pakinabang ang Diyos. Ngunit, at gayon din naman, ano man ang ating ginagawa, madali man, mahirap o imposible, maliit man o malaki, kung ito naman po ay ginagawa natin na may pag-ibig, ito'y kapakipakinabang. Ito ay worth it. Kaya mga mahal ko kapatid, kung nais po nating lahat ng ginagawa natin ay kapakipakinabang, lahat ng ginagawa natin ay nakalulugod sa Diyos, gawin mo na may pag-ibig. Hindi mo kailangang tumayo sa harapan bago ka gumawa na may pag-ibig. Hindi mo kailangan nakikita ka ng tao bago mo husayan. Hindi mo kailangan mo ordain bago mo galingan sa paglilingkod at gumawa ka na may pag-ibig. Ngayon pa lang, kung nasan ka, maglingkod ka sa Diyos na may pag-ibig at may papakinabangan ka. Maglingkod ka sa Diyos na may pag-ibig at malulugod ang Panginoon sa'yo. Kung nais po natin, lahat ng ginagawa natin, sacrifice natin, may pakinabang, do everything with love. Even sa trabaho. Even sa trabaho. Even sa mga passions mo and all. Sabi nga ni Confucius, naalala ko lang, na choose the job you love and you will never have to work all the days of your life. Na pag mahal mo raw yung ginagawa mo, hindi ka nagtatrabaho. Ayan, sabi ni Confucius. Amen? Amen? Palakpakan naman po natin ang Panginoon. Praise God. Because anything done in love is profitable and purposeful. May isa nga pong lingkod na Panginoon, matanda na siya, at mabagal na siyang maglakad. Pero nung panahon na siya ay namatay na, nakapunta siya sa langit, of course. Ang kaya niya lang i-offer sa Panginoon yung pagpupunas, pagpipray, pagpunta ng maaga, paglilinis. Sila yung ginagawa niya all the years ng life niya. No? Sa pagsunod niya sa Panginoon. Namatay siya, pumunta siya sa langit, tapos nagtataka siya bakit ang daming lumalapit sa kanya. Nagpapasalamat, kuya, ganito, brother, salamat po sa ginawa mo, ganito. Bakit? Nagtataka sila kung bakit, nagtataka siya bakit ang daming lumalapit sa kanya. Sabi niya, sabi ng angel, bakit ang daming lumalapit sa akin, nagpapasalamat, nagpupunas lang naman ako ng mga upuan. Sabi ng angel, hindi mo ba alam, nakikita ng Panginoon, na dahil sa pagpupunas mo ng mga upuan at pinagpipray mo yung mga uupo dyan, naliligtas sila? No? Dahil ginagawa niya yung maliit niyang ginagawa ng may pag-ibig, nakinabang siya sa Panginoon, gaano man kaliit. No? So, hindi pala ito sa pataasan ng ginagawa, pataasan ng posisyon, paggrandan ng ginagawa mo, pero kung ginagawa mo ba ito ng may pag-ibig. Yun lang po yung nagmamatter sa Panginoon. After all, lahat po ng mabuti nating gawa, kagaya lang na maruming basahan. Buti pa yung maruming basahan, may pakinabang pa. Di ba yung maruming basahan, pwede mo pa i-recycle eh. Pero higit pa po dong walang saysay ang mabubuti nating gawa. Kaya lang po may pakinabang ang ginagawa natin kung ginagawa natin ito may pag-ibig at ginagawa natin to dahil kay Jesus Christ. Yun lang po. Yun lang po. So ikalawang dahilan po kung bakit ang pag-ibig ay dakila sa lahat. Because it never fails. Ito'y hindi nabibigo, ito'y hindi natatapos, ito'y hindi nagwawakas. Love never lose its power or effectiveness. Sa 1 Corinthians 13:8, ang pag-ibig ay walang katapusan. Subalit maging ang mga propesiya ay matatapos, maging ang mga wika ay titigil, maging ang kaalaman din ay lilipas. Love never fails. Yung love po na ginamit dito sa 1 Corinthians chapter 13 verse 8, yung love po na ginamit dito is agape. No? Agape. Nang ibig sabihin po nito ay love of God or sacrificial love, unconditional love. Those kind of love never fails. Pero yung love na standard ng mundo,
Yung love that is derived from lust will not last. It will not last. Parang yung yung mga anak ni David na yung isa niyang anak na lalaki, may half sister siya. Sobrang gustong-gusto niya yung babaeng yon, and hindi niya hiningi sa tatay niya. Sa halip, ginahasa niya. Ano nga pangalan nito? Nakalimutan ko yung pangalan nitong character na to. Na after niyang, yun nga, pinagsamantalahan niya sexually yung kapatid niya na yun, half sister niya na yun, binaliwalaan na lang niya. Ayaw na niya makita. Ganun po yung ginagawa ng lust. After niya maklaim yung bagay na gusto niya para sa kanyang sarili, babaliwalain. Or selfish po ang lust. Ang love na pinapakita po ng standard na based sa flesh, no? But love na tinutukoy po rito is an everlasting love. It's a selfless, sacrificial, unconditional love. If that love, yung tinutukoy natin, that love never fails. Prophecy will cease, tongues will be restrained, and knowledge will vanish. Ano po ibig sabihin nito? Kahit dakila yung prophecy, yung tongues, and knowledge, pagdating sa eternal life, wala na siyang pakinabang. Wala nang pakinabang yung prophecy. Bakit ba pa kailangan ng prophecy? Nandun na yung Diyos. Wala na. No? And even yung prophecy, hindi pa siya kumpleto. Kahit gano'ng kadakila yung prophecy, hindi siya kumpleto. For example, sinabi nga, ang magiging pangalan ni Jesus ay Emmanuel, ipapanganak siya sa ganito, sa ganyan-ganyan. Alam na po yan ng mga prophets, pero hindi pa nila nakikita ng kumpleto. Kaya kahit dakila yung prophecy, kalahati pa lang siya. Nag-aantay pa ng oras para mabuo siya, para ma-reveal siya fully. No? So, sa pagdating ng panahon, itong prophecy na to, it will cease. Hindi na ito kailangan. Yung tongues, i-stop yan ng Panginoon. Kasi iisa na yung language natin doon. Hindi mo na kailangan mag-tongues. Kasi yung knowledge ng mga Christian, pagdating doon, ng mga anak ng Diyos, infinite knowledge. No? Infinite knowledge yan. Kasi, mare-restore na tayo kung para saan ba talaga tayo. Magkakaroon tayo ng bagong katawan, no? Yung isipan natin pang-eternal. So, hindi na kailangan ng tongues. No? All knowledge will be vanished kasi lahat ng kailangan nating malaman, malalaman natin. Yung mga hindi natin kailangan yung mga katanungan natin, hindi na natin itatanong sa Diyos pagdating sa panahon na yun. Pag nakita natin siya, kunyari, ngayon marami tayong tanong, bakit ganito, Lord, ganyan? Bakit ganito, Lord, ganyan? Pag nakita mo siya, pagdating natin sa panahon na yun, hindi mo na kailangan magtanong. Lahat ng kasagutan sa isip mo, wala nang halaga. Katanungan sa isip mo, wala nang halaga. So, all knowledge will vanish. All knowledge will vanish. But love never fails. It will never cease. Ang ginamit po palang term dito sa never fail is, sa Greek is, udipote, pipto. No? Sa udipote, ibig sabihin nito is never. Kahit saglit, hindi. Sa fail naman, or sa pipto, ibig sabihin nito, fail, will decrease, will descend. Ibig sabihin, ang pag-ibig, hindi siya mawawalan ng effectiveness, hindi siya mawawalan ng power, hindi siya ihina. Hindi siya mag-shrink kahit kaunti man lang. Hindi siya mawawalan ng halaga. It will stand the test of time forever and ever and ever. Love never fails. Yan po ikalawang dahilan kung bakit dakila ang pag-ibig. Though great and mighty and beneficial, these gifts will cease, stop, and will be nullified, will be inactive, but love never fails. It will remain. So all those things na ginawa natin na may pag-ibig will remain. Amen? All those things na ginawa natin with love, ng may pag-ibig, will remain. Because yun yung mga bagay na may count sa paningin ng Panginoon. Ikatlo po, love brings completeness.
Love brings completeness. Yung completeness po na ginamit dito sa, sige, basahin ko po muna. 1 Corinthians 13:9-12. Sapagkat ang nalalaman natin ay bahagi lamang, at nagsasalita tayo ng propesiya ng bahagi rin lamang. Ito yung sinasabi ko kanina, no? Na yung nalaman natin na pagsalitaan sa prophecy, bahagi lang yon, hindi pa siya kompleto. Subalit, kapag ang sakdal, pag sinabi sakdal, complete, perfect, mature, ay dumating na, ang bahagi lamang ay magwawakas. Nang ako ay bata, pa nagsasalita ako na gaya ng bata, nag-iisip akong gaya ng bata, nangangatwiran na kagaya ng bata, ngayon ay ganap na ang aking pagkatao. Again, ganap na, mature, perfect, yun yung ginamit doon. Ay iniwan ko na ang mga bagay na ng pagkabata. Sapagkat ngayon malabo nating nakikita sa isang salamin, ngunit pagkatapos nito ay makikita natin ng mukhaan. Ngayon bahagi lamang ang nalalaman ko, ngunit pagkatapos ay lubos kong maunawaan kung paanong ako ay lubos na nakikilala. Ang pag-ibig po ay nagkukumpleto. It perfects, it matures. Ang ginamit mong Greek dito ay teleos, na ibig sabihin po, perfect, complete, mature. So in love, there is perfection. Amen? In love, there is perfection. Love completes. Sabi rin po ng salita ng Diyos, love covers multitudes of sin. In love, there is no condemnation. Ang pag-ibig, siya yung tumutupad ng lahat ng nakasaad sa kautusan. Pagka iniibig mo ng iyong kapatid, nakikilala mo ang Diyos. Mga mahal ko kapatid, love completes. Kung may kulang po sa buhay natin, kung may kulang po sa pagkatao natin, love ang kukumpleto. Do it with love. Experience the love of God. Even yung mga kasalanan po. Pwede po natin tignan later yung characteristic po ng pag-ibig. Isa po doon, love does not keep records of wrong. No? Love believes. Love perseveres. Love does not tolerate evil doings, but it delight in rightfulness. That is love. In the New Testament, teleos, or yung maturity, is used to describe something that has reached its end. Kumpleto na. Signifying completeness or maturity. It refers to the spiritual maturity or moral perfection, indicating a state of being fully developed in the character of faith. All we know and experience is just a fraction of what love of God is. Tingnan natin sa next slide. Yung lahat po ng pagkakilala natin sa Panginoon, yung naranasan natin kabutihan niya, fraction pa lang po yun na kanyang pag-ibig. Nung nakaraang Sunday po, di ba, pinag-aralan po natin the extent of the love of Jesus. Na yung pag-ibig niya pong ito, dahil po rito nag-serve siya, na dahil po sa pag-ibig na ito, nag-sacrifice po siya. Ngunit pinakita ng Panginoon na kanyang pag-ibig nung namatay ang Panginoong Hesus para sa atin nung tayo'y makasalanan pa. Sa Romans chapter 5, verse 8. Mga mahal ko kapatid, dakila po ang ginawa ng Diyos na pagliligtas sa atin. Yun po ay kanyang act ng pag-ibig. Pero, meron pa pong ibubuga ang ating Diyos. Kung namamangha na po tayo, nasasabik na po tayo sa kanyang pagpaparanas, may ibubuga pa po ang pag-ibig ng Diyos. Sinabi po sa 1 Corinthians chapter 2, verse 9, no eyes has seen, no ears has heard, no mind has ever conceived, no, what God has prepared for those who love Him. Amen. 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 Sa Ephesians chapter 3, verse 16 to 19, sabi rito, sa Tagalog na lang siguro para mas maganda. Sabi po rito, to 19 ba ito? Ayan.
upang sa inyo'y ipagkaloob niya ayon sa kayamanan ng kanyang kaluwalhatian na kayo palakasin ng kapangyarihan sa pamagitan ng kanyang Espiritu sa pagkakataong loob. Upang si Kristo'y manirahan sa inyong mga puso sa pamagitan ng pananampalataya at kung paanong kayo nag-uugat at tumitibay sa pag-ibig, aking dinadalangin na magkaroon kayo ng kapangyarihan na matarok kasama ng lahat ng banal, ang luwang, haba, taas at lalim, at upang makilala ang pag-ibig ni Kristo na higit sa kaalaman. Yung pag-ibig ni Jesus higit pa sa kaalaman, hindi mo pa siya naarok. Hindi pa siya sumagay sa isipan mo yung mga bagay na hinanda ng Diyos para sa iyo. Upang kayo'y mapuno ng lahat ng kapuspusan ng Diyos. Mga mahal ko kapatid, ito nga po yung sinasabi ko, na habang nakikilala natin ng Diyos, lalo natin siyang minamahal. Habang naranasan natin yung pagmamahal ng Panginoon, lalo siya nagpapakilala. Habang nakikilala mo siya, lalo mo siyang sinasamba. Habang sinasamba mo siya, lalo mo na naman siyang nakikilala sa mas malalim na pamamaraan. Hindi po nasasaid, hindi po natatapos. Lahat po ng naranasan natin ngayon, yung mga himala na naranasan natin, yung pagbabagong buhay na naranasan natin, yung provision na pinaparanas niya sa atin, fraction pa lang ng pag-ibig ng Diyos. Because love never fails. Love is the greatest. So dito sa verse 17, makikita natin, so that Christ may dwell in your hearts through faith. Kung nais po nating ang Panginoong Hesus ay manahan sa ating puso, maranasin natin ang kanyang pag-ibig, ano ang kailangan? Ano sabi? True faith. True faith. Wala nang iba pa. Hindi ka pwedeng magbayad para maranasan mo ang Panginoon. Hindi ka pwedeng sabihin mo, ay, aanib ako para maranasan ko ang Panginoon. Pero kung wala kang pananampalataya, wala ka ring pakinabang. Ang tanging paraan lamang upang maranasan mo ang pag-ibig ng Panginoong Hesus, upang ito'y mag-umapaw sa iyong puso sa pamagitan po ng pananampalataya. Sa pamagitan po ng pananampalataya, yung po ang entryway. Christ dwells in our heart through faith. Kaya mga mahal ko kapatid, kung nais po natin maranasan ng Panginoon, yung pinag-uusapan natin na pag-ibig, Pastor, ano ba yung pag-ibig na yan? Ano po ba yung pag-ibig na yan? Kung nais po natin ito maranasan, faith po ang kailangan natin. Kailangan po nating manampalataya sa Kanya upang ibuhos niya po yung extent of His love. Upang makapasok po tayo dun sa pag-ibig ng Panginoong Hesus na hindi matarok ng pag-iisip. And I pray that you, being rooted and established in love. Ibig sabihin po nito, we can only have the power to experience this love, this if we are rooted and established in love. Ano yung pwede nating maranasan? To grasp how wide, how long, how deep, how high is the love of Christ. Habang nagiging rooted po tayo sa pag-ibig ng Panginoon, napupunta tayo sa gitna ng Kanyang pagmamahal. At pag nasa gitna po tayo ng pagmamahal ng Panginoon, protektado tayo sa lahat ng anggulo. No? Kaya ang ganda ng kata ng mga bata di ba? The love of Jesus, sweet and marvelous. Yan. Deeper than the ocean, higher than the mountains, wider than the universe. Oo. Wonderful love. Lord, nais po naming maranasan yung pag-ibig na nilaan mo para sa amin. Amen? 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 Nais po namin maranasan. Nai-excite na po kami kung paano po ito papakita. Because yung pag-ibig na pinakita ng Panginoon, dakila yun, pero may ibubuga pa siya. Paano niya pinakita ang climax ng kanyang pag-ibig sa panahon natin? Sa Titus chapter 2, verse 11. Pito. Sige, sa English yung babasahin. For the grace of God has appeared that offers salvation to all people. Sapagkat nagpakita ang biyaya ng Diyos na nagbibigay ng kaligtasan sa lahat ng nilalang, sa lahat ng tao. Pinakita po niya sa panahon na to yung climax ng kanyang pag-ibig sa pamagitan ng nung nagkatawang tao ang Panginoong Jesus. Amen. 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 My fourth and final point. Love is the greatest. Love is the greatest.
Ito po yung binasa nating verse kanina sa 13 verse 13. At ngayon ay nananatili tatlong ito, ang pananampalataya, ang pag-asa at pag-ibig. Ngunit ang pinakadakila sa mga ito ay pag-ibig. Sino na nakakita ng mga kataga na to? Faith, love, and hope. Sino yung gumamit ng cover photo na ganito dati? Faith, love, and hope. Hindi nyo ba na-try to? Yung dati sa Facebook. O kaya sino nag-try na ito yung i-caption niya? Or sino nakakita ng ganito sa damit? Sa mga damit, di ba? Faith, love, and hope. Tatlong bagay mananatili, pag-ibig, ay pananampalataya, pag-ibig at pag-asa. Ngunit ang pinakadakila sa mga ito ay pag-ibig. Iniisip-isip ko, nagpipray ako, Lord, bakit kaya ito yung dakila sa lahat? Alam ko that God is love, that without love, hindi ka namin pwedeng makita. We know na dahil sa love, sinakripisyo mo ang iyong nag-iisang anak. We know na dahil sa love, kami naligtas. Pero Lord, okay din naman ang faith. Because without faith, you cannot enter to your kingdom din. Hindi ka namin pwedeng makilala without faith. Hindi ka namin pwedeng maranasan without faith. And even without hope, Lord, without hope, wala na kaming motivation na magpatuloy. Bakit dakila ang pag-ibig higit sa lahat? Don't get me wrong. Dakila ang pag-ibig at ang hope. At sila'y nananatili. Sila'y mananatili. Yung mga una natin pinag-usapan, hindi po yung mananatili. Tongues, tithes and offering, kaloob, pagkanta, pagtugtog, hindi na po yung mananatili. Yung boses mo ngayon, hindi mo na kailangan sa langit. Sino gusto niya, yung boses niya kasama niya pa rin sa langit. Hindi mo na yung kailangan. May boses ka na gagamitin sa pagkanta sa Panginoon. May pagsamba kang gagawin sa Panginoon. Hindi mo na kailangan yung boses mo. Hindi mo kailangan yung skills mo sa pagsayaw sapagkat higit kang sasamba sa Panginoon sa iba't ibang paraan pagdating ng araw na iyon. Hindi mo na kailangan yung mga talento dito sa lupa. Lahat ng yon nawawala. Even yung greatest gifts ng prophecy, healing, sino gagamit ang healing sa langit? Meron dong crystal water na pagka uminom ka doon, may eternal life ka na. No weeping, wala nang iyak, wala nang karamdaman, wala nang kagutuman, wala nang wrinkles, wala nang pimples, wala nang libag. Wala na. All those things, wala na. Kalimutan mo na lahat. Sino rito na yung panaginip niya kagabi, hindi na niya maalala ngayon, or may naalala na siyang kaunti? Sino yon? Sino yung may ganon? Sino yung nananaginip na ganon? Yung napanaginipan ko nung kagabi, parang sobrang halaga, naiiyak pa ako, nanginginig pa ako, parang totoo. Parang yung mga, si Michelle, parang naisip, nanaginip ako, nakipag-holding hands ka daw. Mga ganon. Kala niya totoong totoo. Yung mga panaginip na yon, na pagkagising natin ay wala ng halaga, ganun lang din po yung buhay ngayon. Pagdating natin doon, para lang tayo na naginip. Alam mo, kilala mo yung mga taong mahalaga sa'yo, pero para ka lang na naginip, wala na yung lahat hindi na mahalaga lahat yon. Kasi nasa harapan mo na si Jesus. Nasa harapan mo na yung buhay, yung eternal life. Yung fraction again ng nilaan niya sa'yo. Fraction pa lang talaga. Hindi mo pa masasaid. Hindi mo masasaid. Itong Bible, mga mahal ko kapatid, alam nyo, hindi nag-umpisa yung trabaho ng Diyos noong Genesis chapter 1, verse 1. Hindi. Before Genesis chapter 1, verse 1, may ginawa na po ang Panginoon. May ginawa na po siya. Marami na siyang pinagpakitaan ng pag-ibig. Kung pag-aaralan po natin yung theology, meron pa pong pre-Adamic creation. Medyo malalim po yun. Pre-Adamic creation, meron pa pong ganyan. Maraming bagay. Bibigyan ko kayo ng hint. For example, di ba po yung mga, based sa salita ng Diyos, ilang taon na ang earth? Ilang taon na ang earth? 6,000 years. 6,000 years lang. Kung nag-umpisa talaga ang creation kay Adan, well, yun ang pinapaniwalaan natin. Pero ano sinasabi ng mga pag-aaral? Though hindi naman lahat accurate doon, pero sinasabi billions, millions, yung mga nakikita sa lupa, di ba?
mga deposits, etc., etc. Isa sa sagot possible na nangyari doon is pre-Adamic creation. Na bago palikayin si Adan, meron ng iba. Are you with me? Meron ng iba pero sinira yun ni Satanas. Kaya sa Genesis chapter 1, the Spirit is hovering on the void of the earth. Ibig sabihin po netong void, sira, nawala. Yan po yung isang niyan, isang account sa pre-Adamic creation. So, ibig sabihin, ang gawa ng Panginoon, hindi siya nag-umpisa sa Genesis chapter 1. May mga ginawa na siya. No? Ngunit, ito pong faith, love, and hope, mananatili po ito. So, sige, lumayo na ako sa topic ko. Pag-usapan natin una ang faith. Sige, tignan natin. Sabay-sabay natin basahin. Saka tignan natin kung agree tayo. Ready? Read. Yung may gana naman, isa pa. Ready? Read. Amen? Amen? Love is greatest. Because yung kaningningan, yung pakinabang na pananampalataya ay mas nagiging kapaki-pakinabang kung ginagawa mo ng may pag-ibig. No? Ibig sabihin, pwede mo pa rin magamit yung faith mo eh. Ay no, nagagamit niya pa rin yung faith niya, pero kung walang pag-ibig, it is futile or futile. No? Amen po ba? Amen. So next. Ready? Read. Yung isa sa pinaggamitan ng hope is blessed hope. Ang ibig sabihin po ng blessed hope is, ito yung glorious appearing ng Panginoong Hesus, yung kanyang muling pagbabalik. Blessed lang yung hope na yon, yung araw na yon, kung inaantay mo ang Panginoon ng may pagmamahal. Kung mahal mo si Jesus. Kasi itong blessed hope, it will be a cursed hope kung darating si Jesus nang hindi mo siya mahal. Takot ka. Kasi yung may-ari ng bahay uuwi na, tapos yung hugasin, hindi mo pa inayos. Parang akin yun na. Joke lang. It will only a blessed hope, it will be a glorious appearing kung ina-anticipate mo ang Panginoong Hesus ng may pag-ibig. Kaya po mga mahal ko kapatid, love is the greatest because lahat ng ginagawa natin ng may pag-ibig ay kapaki-pakinabang. Ang pag-ibig ay hindi nagwawakas. Ang pag-ibig ay kumukumpleto, bumubuo, nagpapamature. Ang pag-ibig ay dakila sa lahat. Amen po ba? Amen? Maaari po bang tumayo ang bawat isa? Pinag-aralan po natin sa oras na to kung bakit dakila ang pag-ibig. Ano po ang humahadlang sa atin upang maranasan ang pag-ibig ng Panginoon? Ano po ang humahadlang para maranasan natin ang full extent na pag-ibig ng Panginoon? Of course, unang hadlang po dyan kung wala pa po tayong pananampalataya sa Kanya. Kung hindi pa po natin siya nakikilala. Kagaya po ng pinag-aralan natin kanina, na yung faith, yung doorway, para maranasan natin, para mag-reside ang pag-ibig ng Panginoong Hesus sa ating mga puso. Kaya kung hindi mo pa kilala ang Panginoon, hindi mo pa siya tinatanggap sa iyong puso at sa iyong buhay, hindi ka pa nanampalataya sa Kanya, umpisahan mong manampalataya. At tinahamon ko rin po kayo mga kapatid na sa ating paglilingkod, gawin po natin ito ng may pag-ibig. Huwag na po tayo masyado magsilipan. Huwag na po natin tignan na mas marami akong ginagawa kaysa ginagawa nila. Huwag naman po tayo magtatampo pag hindi tayo nakamayan. Sa halip, gawin po natin lahat ng ginagawa natin ng may pag-ibig at ng may sakripisyo. Kung gagawin po natin yon, lahat ng ginagawa natin ay kapaki-pakinabang. Hindi lang po sa ministry pero sa buhay po natin. Because love never fails.
Love brings completeness, and love is the greatest. Hamon ko rin po sa bawat isa sa oras na to na makilala pa po natin at maranasan ang pag-ibig ng Panginoon sa pamagitan ng kanyang salita. Walang ibang way po na pinagpahayagan ng Panginoon ng kanyang pag-ibig maliban sa kanyang salita. Amen po ba? Gusto ko pong bigyan ng bagong itsura ang pagbabasa ng salita ng Diyos. Ito po'y kagaya ng pagbabasa ng love letter. Naalala niyo pa po ba nung bata po tayo? Especially mga panahon ng mga magulang natin, uso-uso po ang mga love letter. Ito pong love letter na to, lagi mong tinatago mo sa drawer mo. Lagi mong binabasa. Kabisado mo na yung sulat nung sumulat sa'yo. Love letter. Ganun din po ang salita ng Diyos. Sinulat niya to, pinasulat niya to, dahil mahal ka niya. Lahat na nakasulat dito ay ayon sa pagmamahal niya sa'yo. Kung totoo na mahal natin ang Panginoon, hindi ba tayo mag-i-spend ng oras sa Kanya? Sa pagbabasa ng salita ng Diyos at sa pananalangin, hindi pa tayo makikommunicate sa Kanya. Kung yun po ang ating gagawin, magpapakilala pa po siya sa atin. At hahantong po tayo dun sa full extent of His love. Papasok tayo dun sa taas, lalim at lawak ng kanyang pag-ibig na nais niyang maranasan natin. Makakapasok tayo sa kanyang kaharian. Ipapakita niya sa atin yung kanyang bahay na magiging bahay na rin natin. Uuwi tayo sa piling niya dahil tayo kanya ng mga anak. Kung nasa ng magulang, nandun dapat ang anak. Kaya mga mahal ko kapatid, yamang tayo ay nag-aantay sa dakilang araw na iyon, magantay tayo ng may pag-ibig. Magantay tayo ng may pag-ibig. Magantay tayo ng may pag-ibig. Aming Ama, napakaliit na porsyento pa lang po yung napag-usapan namin tungkol sa love mo. And I feel na ako po, Panginoon, ay laging kulang patungkol dito. Yung kaya ko lang pong ma-share yung aking pong nalalaman, yung aking pong karanasan, yung tuturo lang po sa akin ng Banal na Espiritu. Ngunit, napakinggan na po ng iyong mga anak ang iyong mga salita. Turuan mo po sila. Hayaan mo po na maranasan po nila ang pag-ibig mo na di matarok ng pag-iisip. Dinadalangin ko, aming Ama, tulutan mo nawa ang bagay na ito. Na sa bawat lakad po namin, maranasan po namin ang iyong pag-ibig. Na sa bawat ginagawa namin, gawin namin ang may pag-ibig. Na hindi po kami nakabase, O Diyos, sa mga gifts, ng mga dakila, sa mga miraculous works. Pero higit sa lahat, kung ginagawa ba namin ito ng may pag-ibig, kung ginagawa ba namin ito ng ayon sa iyong anak na aming Panginoong Jesus. Kaya aming Ama, excited na po kami kung paano ka pa pong magpapakilala sa amin. We are willing to sacrifice, to obey you. Because ikaw, Panginoon, hindi ka lang po nagsasalita na mahal mo kami. Ginagawa mo po yun. Bago mo sabihing mahal mo kami, pinakita mo na yung ginawang sakripisyo. Bago mo sabihing mahal mo kami, hinanda mo na po ang aming mga pangangailangan, kagaya kay Eva at Adan. Bago mo sabihing mahal mo kami, ito'y iyon ang pinatunayan. Kaya't kami nalulugod at namamangha at ninanasa namin na maranasan ka pa po namin, makilala ka po namin sa bawat lakad namin, Panginoon, sa bawat hininga namin. At ang pag-ibig mong ito na naranasan namin ay nais rin namin iparanas sa iba. Gamitin mo nawa kami sa aming mga anak, kapatid, magulang, kapamilya, kapitbahay, mga pamangkin, mga klase katrabaho, na ma-reflect po namin sa aming buhay yung pag-ibig mo. Kung magkagayong Panginoon, magiging masaya po kami na maging kagamit-gamit sa iyo. We thank you, we love you, and we are excited kung paano ka pa pong magpapakilala sa amin o aming Ama. Sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen. Ako po bawat isa, papuri sa Diyos.
Narinig mo na ba? Narinig mo na ba? Narinig mo na ba? Narinig mo na ba na ang Diyos ay magbubuhos ng masaganang pagpapala? Tumanggap ng kaligtasan, kalayaan, kapahingahan at kapayapaan, kagalingan at katugunan sa lahat ng ating mga pangangailangan. Ang Jesus Christ, our Deliverer Christian Fellowship ay nakahandang maging daluyan ng masaganang pagpapala para sa iyo. Samahan niyo po kami sa gawain ng Panginoon. Maaabot ka kahit sa loob ng iyong tahanan through our different online platform. You are invited! Come, join us! Halina! Tara! At ihandog ang ating mga pasasalamat, pagpupuri at pagsamba sa ating Diyos na buhay. Be online and be blessed! Be online and be blessed! Be online and be blessed.